nagkaroon ng pagtatalo itong si Senator Bato de la Rosa at itong si Secretary of Justice Boying Rimulya. Mga kababayan, pinagpipilitan ng gusto ni Senator Bato. Mali, mali, mali ang pag-aresto dito kay Digong Duterte. Pero mga kababayan, hindi po nagpatinag ang kabitenyo na si Boying Rimulya. Pakinggan po natin ang kanilang sagutan. Talagang medyo maanghang to mga kababayan. Kasi itong si Bato medyo tumataas na yung boses. Tingnan yung itsura pa lang. Order. Still, sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. So, Chief PNP, you give the order to have former President Duterte board the plane? Ma'am, I think that from the very beginning, the DOJ's advice was sought on every step of the way. Yes, sir. We gave the clearance to serve the Yes, warrant sir. of arrest. I am asking them because they are on the ground. For the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marbil na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the Leo arrest, Marte. to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So, General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. The Ay, separation matter. dito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Sino-sino na tinuro mo? That's why we didn't want to executive attend the last privilege. hearing because this is what we were expecting, ma'am. Ayan, mga kababayan, sumagot itong si Secretary Boying Rimulya. Mga ka-JP Natics, ang gusto kasi nila Senator Bato dito ay i-admit ng mga executive officials that they are the one na nagkamali sila sa desisyon ng pag-surrender dito kay Digong Duterte sa ICC. Yun ang gusto nilang ipagpilitan. Kailangan may umamin, kailangan meron ditong maparusahan. Yan ang gusto nilang mangyari. Kaya sabi ni Boying Rimulya, yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya ayaw namin umattend dito kasi ganyan ang gagawin nyo sa amin. Gusto nyo may umamin. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. Tama. And executive No, we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Rimulya. Duterte is already at the Hague. We are asking kung sino nagpadala doon sa kanya. We don't care. Wala kami pakialam kung nasa dahig na. Kasalanan naman niya yun. Siya naman na may gusto nun. Ang lakas maghamon tapos ngayon galit kayo. Sino Yun ang nag-order? tanong We're natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Ayan, mga kababayan, may pinag-uusapan sila dito na we surrender the person under the law. Pero hindi po natatapos dyan ang problema, mga kababayan, kasi ngayon may nakuha na batas ata itong mga ito, yung Article 127 na pinagpipilitan, favorite ni Senator Bato, mga kababayan, na kung saan po sinasabi doon, mayroong word doon na ginagamit na hindi ko matandaan yung word na ginagamit doon. Teka lang. Ang word na ginagamit niya doon, mga kababayan, ay parang, kung hindi ako nagkakamali, yung diffusion, mga kababayan, na kung ang saan ang ibig sabihin ng diffusion, ito po ay notice. 'Di ba? Notice, mga ka-GP Natics. Ngayon, pakinggan natin yung isang video rito na kung saan talaga nag-anuhan sila matindi yung batuhan nila ng
ng mga statement, ng mga batas. Eh sino ba naman magpapatalo ba itong si SOJ Boying Rimulya kay Amy? Hindi naman siya abogado, 'di ba? Si Bato, abogado ba siya? Hindi. Natural mga kababayan, bilang isang abogado at hindi basta-bastang abogado, nakita natin na itong si Boying Rimulya may laman ng utak. Hindi kagaya ng ibang abogado na kilala natin dyan. O sino na naman yan, GP? Pahulain mo na naman kami. Okay lang yon. Your guess is good as mine. Kung sino, yung abogado na yon, na abogado pero wala namang galing. Diba? Kilala nyo na yon, mga ka-GP Natics. Kayo naman, oh. Diba? Kayo pa, alam na alam ko yan. Napakatalino nyo. O, pakinggan nyo itong video na to. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Tama. Andito rin yung... Madam Chair, if I- yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Sabi Hindi mo po tayo, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Guys, pahingi naman ng like dyan. Kahit gawin nyo lang 500, okay na ako doon. lahat ba dito mga anti-Marcos? Anti-BBM? Para lahat, Dutertes o baka nakalimutan nyo lang. Hindi, nangingi lang ako 500 lang, guys. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating kinukuha dito. So Madam Chair, if I may, yung very clear man dito sa Second demonyo si Amy, tama. Second demonyo eh. diffusion coming from ICC. Sinabi dito, action to Ayan, be taken, diffusion. locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given that extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws and or applicable bilateral and multilateral treaties. Kaya tanongin ko sana si SOJ or yung PNP, bakit sabi ni SOJ kanina na extradition daw cannot be initiated by us, it should be initiated by the requesting party, either ICC or Interpol. Am I correct, sir? Sila Tama dapat. po. Dapat ho, ICC. ICC? ICC po dapat. Okay. So bakit Yun po yung sa extradition. Pero surrender po sa atin po yun. Kaya nga, bakit wala man sinabi dito surrender? Extradition lang. Kaya nga, bakit hindi natin hinintay? Yeah, with a view to extradition, bakit hindi natin hinintay yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte? Bakit binyahin na kagad natin na doon sa Interpol? Wala man sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano halimbawa, ang ICC tsaka Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Ayun. Kasi kung Sa madaling sabi mga kababayan, ganito yan Siguro mahirap itong ipaliwanag kasi masyadong technical, pero I'll try my best. Mga kababayan, I'll try my best. My best. Paano ba yun yung kanta nun? Hindi, ganito na lang mga kababayan. Parang ganito yan. Kasi sinasabi nila, ito muna pag-usapan natin ito, pag tinawag po na extradition, matik yan. May dalawang bansa na may pag-uusap para magkaroon ng tinatawag na extradition, mga kababayan. Paano nga magkakaroon ng extradition? Unang-una, sabi nila, sila mismo nagsasabi, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Remember yung sabi ko, wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero, ang ICC ay may jurisdiction doon sa tao, doon sa suspect. Kasi siya ay inimbestigahan, siya ay kinasuhan within the period na tayo pa ay kasama doon sa Rome Statute. Again, balikan natin. Extradition. Kailangan meron itong ugnayan ng dalawang bansa. Dahil tayo ay wala na sa ICC, mga kababayan, failure. Hindi pwedeng gawin ang extradition. So ngayon, pupunta tayo doon sa surrender. Sa atin yung surrender, mga ka-GP Natics. Yun yung ipinagpipilitan ngayon ni Senator Bato, bakit kailangan nating i-surrender? Merong tinatawag tayo na extradition. Wala nga po
Dapat, kaya nawawala yung extradition, kasalanan ni Duterte kasi humiwalay siya sa ICC. Diba? Kung hindi siya humiwalay, di sana may judicial process. Ang mangyayari, aantayin. Diba? At sa Article 59, kasi hinahanap doon yung tinatawag na tawag dito yung korte, mga kababayan, yung local court. 'Di ba? Kailangan daw ilagak muna doon muna 'yon, tapos babasahin ngayon, yung, kailangan alamin kung tama ba yung pag-aresto, mga ganito ganyan. 'Di ba? Pero hindi na nga po. Kumbaga, ang nangyayari dahil hindi na tayo member ng ICC, ang nangyayari diyan, na tayo, binabypass na natin yung tinatawag nila na competent court. 'Di ba? Yun ang hindi maintindihan ni Senator Bato. Paano mo pagagawin yung competent court? Saan mo dadalhin na competent court? Dito sa korte natin? Bakit mo dadalhin dito? Hindi na tayo member ng ICC. So the competent court will be, mga kababayan, yung member pa ng ICC. Sino ba yung member ng ICC? Netherlands. Bago siya dalhin doon sa kulungan. Yun ang sinasabi rito. Kung meron po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na tama. hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po, na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty Kasi nga, nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati? Sapagkat ang Senado po nag-concur. Nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally, it was withdrawn by the President. Kaya po, Pero sir, ito, very clear mo ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka. Pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang is extradition with a view to extradition. yung nga ho, Sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Tsaka Duterte? yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi sa Section 17. Kung yung mga koma Sir, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. Pero yung sa Section 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga inatras po ng So President bakit pa natin sinurinder? Sa madaling sabi, mga kababayan, it will never ever be happen na magkaroon ng request ng extradition. Okay? Wala talaga. Hindi mangyayari yun kasi ito yung usapan ng bansa sa bansa. Yun lang yun. Bato. Bakit sasabihin niya naman, bakit yung sinurrender? Ibang usapan nga yung surrender. Sa atin yun. Yung surrender, mga kababayan, sa pagkakaintindi kung tama, sa atin yun discretion kasi unang-una, tayo ay member, mga kababayan, ng tinatawag po natin na tawag dito, we are a member of Community of Nation. So, meron tayong katungkulan, meron po tayong pananagutan bilang member of Community of Nation. Saan yon? Hindi sa ICC, sa Interpol. Diba? Dahil nakipagtulungan ang ICC sa Interpol, so therefore mga kababayan, tayo bilang member ng Interpol ay kailangan po natin na mag-comply doon sa kanilang hinihingi sa atin. Hindi pwedeng, hoy Interpol, tulungan nyo nga kami hulihin si Alice Guo, tulungan nyo nga kami hulihin si Arnie Tebes. Tapos in return, pag si Interpol nagsabi sa, hoy Pilipinas, baka pwede nyo kaming tulungan etong sa paghuli kay Digong. Sasabihin mo, hoy hindi pwede. Hindi mo kami utosan, hindi pwedeng ganon. Diba? Correct me if I'm wrong dyan, mga kababayan. Yan yung pagkakaintindi ko sa bagay na yan. Baka mamaya magkamali tayo, at least makuha agad natin yung mali na yon at may isaayos, di ba? Bakit pa Kasi natin yung po yung sinasabi ng batas may surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law.
Ay, nako. Very clear. So sabi dyan mga kababayan, yan ang tinatawag niyang Duralex Sedlex. Ano naman yan, GP? Yung Duralex Sedlex. Ito ay isang Latin phrase mga ka-GP Natics na sinasabi po, the law is harsh, but it is the law. Emphasizing that even if a law seems harsh or difficult, it must still be obeyed and enforced. Yan nga yung sinasabi ni Secretary Boying Rimulya. Yan ang nakalagay sa batas eh. 'Di ba? Yan bilang member ng Community of Nation, katungkulan natin, responsibilidad natin na makipagtulungan sa kanila kung ano yung hinihingi nila. At in fact, mga kababayan, sino ba ang nanghingi? Sino ba ang nagsabi, sige, dalhin nyo ako doon. Madaliin nyo na. ICC. Kailangan maimbestigahan nyo na ako ngayon. Baka hindi nyo na ako makasuhan pa at maimbestigahan pa. Dalian nyo na. Gusto ko bukas na. Tapos ngayon, iiyak. Diba? Oh. Tama po kayo. May warrant kasi. Hindi naman ito surrender na walang warrant. Surrender ito, mga kababayan, na may ipinapakitang warrant of arrest. 'Di ba? Sabihin man sa sinasabi nila, "Oy, walang ano yan ha, walang notice ang Interpol sa atin." Pero may warrant. 'Di ba? May warrant na pinadaan sa kanila and si Interpol naman, mga kababayan, ang nakipag-usap sa atin. Kahit anong gawin ninyo, mga kababayan, meron din tayong tinatawag na Lex Pori. So, ang sinasabi sa Lex Pori is a Latin phrase also, mga kababayan, binabanggit dyan kanina. It is a law of the forum and refers to the laws of jurisdiction of the court where the action was heard or was brought. So, ibig sabihin, ito kasi yung action na to, yung pagbitbit kay Duterte, mga kababayan, ay dinala po sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. So ngayon, sabihin man, kahit nasabihin natin, kunwari, for the sake of argument, tama si Bato, mga kababayan, walang pakialam ang ICC kung paano po hinuli, kung ito man ay kinidnap, wala silang pakialam. Kasi, ang mahalaga sa kanila, what the important to them, yung nasasakdal, yung suspect, mga kababayan, ay matrial. Ganun lang yon, Bato. Hindi mahirap intindihin yon. Makikipagtalo ka pa, imposible naman na mananalo ka sa isang abogado na mas sigurado, mas marami ang laman ng ulo kaysa sa isang bato na puro ulo, wala namang laman. Di ba? Maingay lang, parang lata. Dito sir, extradition lang ang Yun lang pinakuha. naman, Bakit tayo pinilit na surrender? Hindi man lang Extradition ang naghintay for a hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. Sir, kaya nga sir, bakit pa natin i-surrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala tayong room statute na Yun po yung option. babasihan dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin i-surrender? Pinagpipilitan Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities, sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Maliwanag. So, discretion nila yon, option nila. Sabi ko nga sa inyo, Senator Bato, ganito lang yan eh, simpleng-simple. Alam nyo, it could be it would be like this eh. Mga kababayan, no, sorry to tell this, pero ito yung katotohanan talaga eh, Senator Bato, na hindi nyo nakukuha. It is the discretion of the administration or of this government na i-surrender itong si Digong Duterte. Bakit kanyo, mga kababayan? Unang-una, si Digong Duterte, kapag nandito yan, anong ginagawa niya rito? Huwag muna natin pag-usapan yung set aside muna natin yung kanyang mga kaso, di ba? Itong taong to, sana kung nanahimik na lang, sasabihin sana ng gobyerno, hindi, huwag niyong pakialaman yan, akin yan. O huwag niyong pakialaman yan, akong bahala dyan, dito namin lilitisin yan. Paano? Pinapakita ninyo na siga-siga pa kayo. Kayo ang naghamon sa ICC. Bring it on! Mr. Trillanes, ngal-ngal ka ng ngal-ngal!
Oh, sisipain ko pa yung ICC na yan eh. Discretion. Option ng gobyerno kung isusurrender ba nila ito. Sabi ko nga eh, it couldn't be happen kung sana naging matino, naging tahimik, at sana binusalan nyo na lang yung mga bunganga ninyo. Diba? At kung sana hindi kayo gumawa-gawa ng istorya, sirain ang administrasyon na to, edi sana nananahimik ngayon ang Pilipinas. Tayo sama-sama sa pagsulong. O ngayon, nagsama-sama kayo o magsasama-sama kayo sa pagkakakulong. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil hindi yun- nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung Ang kulit ni Amy. Naturality nga yan yung hinihingi ng Interpol. Discretion nga eh. Option ng gobyernong ito. Ano ba yan, Amy? Ang kulit mo. Ang sarap mong hilahin ng baba mo. assurance that extradition will be Hindi- sought. hindi nga ho pa All maaaring that, ano eh. was indicated was with a view to extradition. Hindi yung under extradition sapagkat hindi nga tayo, Pinuntagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with Talagang binipilit nila extradition. Hindi nga extradition, maliwanag na surrender yun. Di ba, discretion, option ng administrasyon na to na ibigay si Digong. Dahil yun ang inihingi, yun ang request ng Interpol sa atin. At bilang isang member, mga kababayan, ang tinatawag ko kanina, ano ba yung tinawag ko kanina? Na we are member of Community of Nation. So, we are obliged, mga kababayan, para makipagtulungan sa kanila. Galit mo ko eh. Ikaw talaga, oh. Aime, oh. Ano ba yan? Nagsama-sama pa kayo. Pero inyo, isang tao lang, si Boying Rimulya lang ang bumabasag sa inyo. ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa Pilit pa extradition rin. dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong. Ayan na naman tayo. Under Article 59, mga kababayan. Again, hindi ito tinatawag yung pag-aresto kay Digong, hindi yan extradition treaty. It is not, mga kababayan, a communication between the two state parties. Okay? Hindi po dyan idinaan ito, mga kababayan, doon sa tinatawag na ano? Balikan ko na naman, Senator Bato, ito nga po ay surrender. Diba? Pinagpasyahan ng administrasyon na to, nasundin kasi obligado tayo, nasundin ang sinasabi pakiusap ng Interpol. Diyos mio, Marimar, ipagpilitan mo pa. Paulit-ulit, sabi ni Boying, kahit paulit-ulit tayo dito, hindi magbabago pananaw mo, hindi magbabago pananaw namin. Kulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung ano eh, yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin. May ulo pero kulang ang laman. Baka may ulo pero walang laman o puro lata ang laman. Mabuti po sa ating bansa. Yun po Mabuti. yung aming paningin, ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung ano, Pinuntahan na lang ninyo. Wala tayong obligasyon, mga kababayan, sa ICC. But we are obliged to the Interpol as a member of Community of the Nation. Diyos mio, Jaime Marcos, don't be complicated sa mga bagay-bagay. Mahirap talaga buuin ang mga argumento kapag ikaw na isang ano ka lang, side ka lang. Kami nga hindi abogado, naiintindihan namin ang mga bagay-bagay eh. ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Oo, tama. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw eh, nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Kaya oo, yun talaga ang yun ang naging Kaya sumugal tayo sa surrender. Oo, yun ho talaga. Oh, kita mo?
Amy, nabukulan ka rito. Kanina pa sinasabi ni Boying eh, surrender nga po ma'am, surrender. Bakit ipinagpipilitan mo na extradition? Dinadala mo dun sa kanan, nandito na nga sa kaliwa yung sagot eh. Nandun na sa gitna. Huwag mong ipilit yung gusto mo ninyo. Kaya sabi ni Boying Rimulya, na sinasabi ko eh. Kaya ayaw namin pumunta dito, kaya kami nag-executive privilege na. Dahil yung ginagawa ninyo, you want us to admit, mga kababayan, na tama kayo. Oh, papatalo ba si Boying Rimulya again, mga kababayan ha? Sobrang hinangaan kita dito, Sec Boying. Talagang pag kumampanya ka sa susunod, sa 2028, iboboto kita. Oh. That's judgment namin. Ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ito eh. Ang obligasyon ito to the rest of humanity eh. Wala na nga Yun nga ho yun eh. extradition. Kasi Eh, yung ano pa sinusunod po yun? natin, Yun. Lumabas, di ba? Yung discretion na to, mga kababayan, yung obligasyon na to, it is for the humanitarian work. Di ba? Ito ay ano na eh, para ipakita natin na tayo ay nakikiisa. Again, sinasabi ng kabilang kampo nila Amy, Pilipino yan. Dapat Pilipino ang maglitis. Bakit? Sino ba ang naghabla kay Duterte doon sa ICC? Di ba Pilipino din? So, mga kababayan, we have to, dapat kailangan din po natin irespeto ang kanilang desisyon. What they really want is litisin si Digong doon sa ICC. Hindi pwedeng yung gusto ninyo ang masunod. And in fact, mga ka-GP Natics, wala naman kaso. Walang nag-file ng case against Digong Duterte in the local court. So how we can, mga kababayan, nasabihin, oy, wag niyong hulihin dito, ay wag niyong kunin yan, meron niyang kaso dito. Ay wala nga eh. So paano natin pipigilan? Oh. Kaya pala, naiintindihan ko na dati, itong kampo ng mga Duterte, they are always saying, di ba? This is what they are always saying. Kung may kaso, kung may ebidensya kayo, file a case in this court. File a case in our local court. Yun naman pala, kaya ang gustong-gusto nila na dito litisin. Kasi mababaliwala na yung ICC kapag nagkataon. Sasabihin nila, oy, our judicial system is functioning. Look at that. Oh, meron kaming kaso, so dito na lang kami lilitisin. yung ating international humanitarian law na 9851, that is contained in Republic Act 1951, Section 17 pa rin po. Babalik po tayo rin muli. Okay, punta naman tayo ulit sa Madam Chair, PCTC kung papayag ang mga senador. Yeah, Senator, just on that point. Cayetano. Yeah, let me start by agreeing with the Secretary of Justice na magdamag tayo dito. Oo naman. Hindi mag-agree. But I want to make one point lang on that, and if we can agree on something. Wala po tayong duda that human rights are essential. Whether you think of from a spiritual point of view, we were made in God's image, DNA ng Panginoon, or whether you look at it from a humanistic point of view na human rights, no, is essential. Okay, klaro yon. Having said that, klaro din na napopolitika at nawe-weaponize ang human rights. So when I was DFA Secretary, kaharap ko po mga ibang European Parliament, maganda usapan namin, pero pinipilit sa atin na abortion is a human right. Iba po yun sa ating konstitusyon na from conception. Ako naman, lumalayo ka na, boy. Diba? Ang sinasabi dito, ang lahat ng tao ay may karapatang pumili kung saan talaga sila dapat mag-file ng case. And again, ICC is there, mga kababayan, dahil kumbaga yung mga kababayan natin ng mga biktima or pamilya ng mga biktima ay naisip nila na walang nangyayari. Kung hindi tayo magpa-file ng case sa ICC dito lang sa Pilipinas, walang mangyayari. Kasi they are in power. Sabihin ng iba, oy, wala naman na sa power. Kita nyo nga ginagawa ng gobyerno ngayon sa kanila. Yes, indeed. Literal na wala sila sa power. Pero they have all the power, mga kababayan, the money,
yung mga kanilang network, kakilala, kumpare-kumpare, pinagkakautangan ng loob or nagkakautang ng loob sa kanila, and natutunton nila yung mga tao na gusto nilang tuntunin, kahit nga yung piloto mismo pinagbabantaan na siya daw po ay magiging parte ng pagdakip kay Digong Duterte at mananagot siya sa taong bayan. 'Di ba? Hindi na natin